Hello and good morning. Proceed tayo sa lesson number 3, types of control. So disclaimer lang, ito ay for educational purposes. So kung meron man akong maling nasabi, terminology or mali yung illustration, please kindly comment doon sa video para ma-correct natin ano. So ang goal lang talaga natin is to share the idea. Yan lang. So dito, merong 3 types of control. Uunahin ko lang yung discrete control. Ayan. So, ang discrete control ay isang control strategy kung saan, tandaan natin, dalawa lang, no? Yung states or condition na kinikilala ng control system, no? So, tandaan lang natin pag discrete, dalawa lang. So, ito yung on-off signal. That's number 1. Then yung number 2 is yung start and stop. Then sa number 3, ito yung open or close, no? Then number 4, ito yung high or low. Then number 5, ito yung yes or no. Then last but not the least is yung 1 and 0. In short, ito ay isang digital signal. Ayan. So dito sa discrete, halimbawa sa motor start and stop. So hindi natin sinusukat yung continuous range ano, yung 0 to 100. So ang pangunahing decision ay yung 1 or 0 or on and off signal. So hindi natin sinusukat yung 0, 25, 50, 100% na signal. So ito ay halimbawa sa pag-start command, so yung motor mag-on, no? Kapag sa stop command naman, yung motor natin mag-off. So sa instrumentation and control, karaniwang gumagamit ang discrete control ng digital input at saka digital output. Ito yung 1010. So dito sa signal, ayan, halimbawa ng discrete input ay ito yung mga start stop feedback halimbawa. Dito naman sa output, ito yung motor start command, no? So ang function is yung sa input signal, ito yung papasok papunta sa controller. Ang discrete output naman, ito yung palabas sa controller. So ito ay isang halimbawa ng discrete control loop. So sa isang refinery halimbawa, no. So dito meron tayong isang motor, no. So ang gagawin natin ay i-controlin natin siya, pa-start natin, then stop yung isang particular motor. So halimbawa sa process field, merong isang refinery, no. Ginagamit ang motor upang patakbuhin ng isang pump or fan. So, start natin yung motor pag kailangan, then stop natin kapag hindi na natin kailangan gamitin. So, dito guys, tandaan lang natin na ang discrete control ay may dalawang condition or state, no? Either on or off or start and stop, no? So, dito sa start on sequence, meron tayong push button, no? Spring return siya, no? Pag pinindot natin yan, magkakaroon niya ng pulse signal either 1 or 0. 1 or 0 lang yan. Tapos yung signal na yan ay pupunta doon sa PLC natin. So, yung PLC, ito yung programmable logic, yan, logic controller. So, yun yung ibig sabihin ng PLC, no? Yung pulse signal, pumasok yan sa PLC as digital input signal. Tapos yung PLC natin, meron din siyang digital output signal para i-energize yung ating contactor. So yung contactor, once na nag-close siya, dadalo yung kuryente, mag-i-start yung ating motor, no? Ayan.
So dito naman guys sa stop or off sequence, meron din tayong stop push button. So ito ay spring return din, no? So ito din ay isang pulse signal. So ito ay 1010 lang ito. So papasok yan dun sa ating PLC as digital input. Then lalabas yan sa PLC as digital output para mag de-energize yung ating contactor para putulin yung daloy ng kuryente dun sa ating motor para mag-stop. Ayan. Isang halimbawa ng application ng discrete control sa refinery is to start and stop yung pump, compressor or yung conveyor. So ginagamit din ito sa emergency shutdown system, no? At saka sa mga interlock, no? So dito, meron tayong local panel, meron tayong switch, no? Dito sa switch, meron tayong option either local or remote. So local, doon natin sa field i-start and stop. So merong local button doon, yung green at saka yung red. Yung remote naman is i-start natin yung pump doon sa DCS or doon sa operator interface or doon sa HMI, no? Nandoon ka lang sa control room. Ayan. So ito naman yung overview ng discrete control loop. So sa HMI meron kang input device, no? Yung push button. Pupunta yan doon sa PLC, sa logic. Then yung PLC mag-output ng command doon sa contactor. Mag-execute siya para papunta doon sa ating final element, yung motor or yung pump, mag-on at saka mag-off. Then yung ating motor, meron siyang feedback signal or status. Pupunta yan doon sa ating operator, no, interface or HMI, para malaman kung running or naka-stop ba yung ating motor. So for illustration purposes, meron tayong example dito na isang operator interface na kung saan kukontrolin natin yung pump, yung start and stop ng pump doon sa control room, no? Gamit ang operator interface, no? So dito guys ay for demonstration purposes lang ito, hindi talaga ito yung actual operator interface ng Delta B. Ito ay for demonstration purposes only. So dito explain ko lang, meron tayong level transmitter ng tangke, meron din tayong temperature transmitter ng ating tangke. So ayun yung ating level. Then meron din tayong pressure monitoring ng ating tangke. And then meron din tayong outlet valve, no? So dito meron din tayong suction pressure. Then after sa downstream ng ating pump, meron tayong discharge pressure. Then meron din tayong discharge valve. Ayan. So dito yung flow ay dadaan sa pump papunta dun sa another unit. Meron din tayong local panel dito na kung saan pwede natin i-on, start and stop locally or dun sa field yung ating motor, no? So may mga indication dyan na merong monitoring din yung ating operator sa control room. So dito yung operator pwede niyang i-start and stop yung motor basta naka-remote ito, no? Pag local, doon sa field i-start at saka i-stop yung motor. So dito meron tayong mga status or information, no? Andyan yung start command, stop command, motor start command, motor running. So yun yung feedback kung ano yung actual status ng motor, ilang oras na siyang running, no? Ilang beses na siyang nag-start. So may mga information yan doon sa ating operator interface. So may mga alarms and events, no? Kung nagkaroon ba ng overload trip. So importante yan sa isang operator. Yan. So dito
meron tayong depende no sa pag-configure doon sa operator interface kung ano yung mga information na gusto niyang makita sa isang screen doon sa control room, no. Then ito importante din ito, information about sa pump operation, yung suction pressure, discharge pressure, yung flow rate, motor current, yung motor speed, of course yung vibration mino-monitor din yan, at saka yung motor temperature, no. So yan lang yung mga information, basic information na dapat malaman ng isang operator doon sa control room. Ayan. So ito naman yung example ng discrete control loop logic. So nandito yung lahat ng mga inputs papasok sa isang logic, then ipaprocess para makontrol yung isang pump sa start and stop. Yan. So dito yung process overview, ang layunin natin is simulan o start o hinto ang isang motor batay sa operator command at permissive condition. Yung mga permissive condition, ilalagay natin, i-configure natin ito dun sa control logic, no. Ayan. So ito yung ating delta V. Halimbawa lang ito guys for illustration purposes, no. Sa Control Studio, dito natin kino-configure yung mga function block, no. Ayan. Dito natin linalagay yung mga condition. So basically ang operating sequence natin is ipupush natin yung push button para mag-start yung motor, then dapat mag-start siya based dun sa permissive condition. Kapag okay lahat, i-energize niya yung ating motor. Tapos kung gusto natin i-stop, ipupush natin yung button, yung stop button to de-energize, no. Ayan. So ulitin ko lang, yung discrete control logic ay ginagamit natin yan to configure para makontrol natin yung isang motor, no, para mag-start at saka mag-stop with the permissive condition. Ito yung mga condition na dapat ma-satisfy bago mo i-start ang isang motor. Like for example, ang operator gusto niyang i-start yung motor dun sa control room, no, gamit ang operator interface. So dapat nakaselect ito dun sa remote, no, remote operation. So gamit ang operator interface or HMI. So dapat isang condition din, walang emergency stop, no. So okay. Then walang overload relay. So okay lahat. Yung motor walang trip. So may power. So ito yung mga halimbawa ng condition bago makapag-start ng isang motor ang isang operator. So dapat masatisfy muna ang mga ganitong condition dun sa logic na i-configure natin dun sa Control Studio. So dito naman guys, ito yung mga inputs and output parameters, no, na dapat natin i-configure dun sa ating logic. So pag sinabi nating input DI, ito yung digital input, no. Ayan. So ito yung start push button, stop push button, emergency stop, overload relay, trip, interlock, local remote switch, then power. Yan. So may mga description yan. Ayan. Then yung output, ito yung digital or discrete output, no. Ayan. So yung input parameter or yung output parameter rather ay yung motor start command, no. So guys, explain ko lang ng konti kung paano gumagana yung control logic na ito, kung paano i-start or stop yung ating motor, no. So meron tayong truth table dito kung paano nag-ooperate, no. So dito meron tayong push start, nagbigay tayo ng start command dun sa ating motor. Tapos yung stop, naka 0 lang siya. So naka-inverted yung signal niya, instead na 0, 1 yung lalabas diyan. So yung 1 ibig sabihin walang emergency stop, walang trip, so lahat good, healthy. So yung signal dito na pumasok sa end function block natin sa permissive, lahat ay satisfied. So 1, so para makapag-start tayo ng motor, no.
So 1 din yung dun sa OR na stop na function block. So dito, depende sa configuration guys not necessary na ito. So dito, naka-inverted yung signal niya. So 1, instead na 1, so 0 yung lalabas dyan, no? So dito, yung may sa OR, dalawa yung parameter. So kapag nag-push button ka, pag nag-0, magbibigay ng stop command. Ayan. So dito naman guys, bali yung end na function block para mag-start. So dapat masatisfy yung condition dun sa permissive lahat. Ayan. So kung merong mag-trip dyan, automatic yung OR mag-activate, no, mag-stop. Halimbawa yung push button na stop, biglang nag-1, so magkakaroon niya ng stop command, tapos mag-stop yung ating motor, tapos pupunta yung signal na yan dun sa reset button. So dito naman guys, ang function nung yung reset button or yung latch is i-hold lang niya yung pulse signal na galing sa push button. So yung push button natin ay spring return, no? So once na pinindot mo siya at binitawan, mariretain yung 1 na signal. So yun yung function nung ating latch na function block. So kailangan mong i-reset. So yun lang yung main function niya. Kung makikita mo dun sa latch operation table, no? Ayan. So dito guys, explain ko lang yung reset na function block, no? Yung ano yung function ng ating reset. So halimbawa, running yung ating motor. So meron kang start command, so running siya. So dito, naka 1 siya, 1 yung signal, 1 din dito. So healthy lahat, running. So since ito naka-invert yung ating stop, so yung signal dito naka-invert, so 0. So yan 1, yan. So running. Yung sa ganitong condition, sa ganitong mga signal, running, no. Yan. So walang ngayon, yung push button stop mo nag-0. So basically magbabago yung signal dito, magiging 0. Then ito 0. Then magti-trigger ito ng stop command. Yan. So pag nag-trigger na to yung ating reset button ng 0, so automatically mag-stop yung ating motor. Ayan. Ngayon pag bumalik, nag-normalize, ano, for example, naging 1 ulit, no, nag-normalize yung condition. Yan, bumalik siya sa normal na signal. Yan. So dito, kahit na nag-normalize na, kailangan mo pa ring i-reset. So hindi mo siya pwedeng may start basta-basta yung ating motor. So yun yung kung halimbawa nag-start ka, no, nagbigay ka ng start push button command. So yung reset button na yan, kailangan mong i-reset yung parameter na yan, yung reset yan. Kailangan mong, ang operator kailangan i-reset yan para makapag start ka ulit ng pump. So dito guys, para magkaroon ng data yung ating control logic, nakalink yan dun sa physical card dun sa ating control system, no. So dito ginamit natin yung Delta V Explorer para i-connect yung mga signal dun sa digital input card. Ayan. So ito yung halimbawa ng input-output allocation, no. So ito yung mga digital input card or discrete input card. So ito yung mga tags or parameters na nakakabit doon sa ating mga physical cards. Yan. Kung saan siya nakakabit, kung anong channel, yan.
Yan yung mga yun yung mga nakakabit, no, sa controller. Then nakalagay yung mga cards na to dun sa ating controller. So may mga description dun sa ating Delta V Explorer kung anong card, kung anong slot, no. So once na nakakabit na yung mga naka-hardwire na signal, dyan natin ililink yung ating mga function block dun sa mga channel dun sa ating IO cards. Ayan. Makikita natin dito, yan yung mga tag name at saka yung kung ano yung type ng signal. Ayan. So again guys, ito yung loop description kung paano natin i-start or i-stop yung isang motor. Ayan. So ulitin ko lang guys, yung discrete control application ay karaniwang ginagamit sa start and stop ng motor. Then dun sa PLC, automatic startup at saka shutdown, yung mga emergency shutdown system. And ginagamit din yung mga discrete input and output signal sa sequential operation, no. And then yung pump on and off, heater, solenoid valve para mag-energize at de-energize, no. And then dun sa compressor. So ito naman yung everyday example ng discrete control sa bahay. Halimbawa, so yung discrete input mo, yun yung switch. So, yung discrete discrete output mo is yung bulb. Yan. So ito yung halimbawa na example, no, ng discrete control, no. Sa refrigerator compressor naman, ayan, compressor, kapag tumaas ang temperatura, so mag-on yung ating compressor para palamigin, no. Kapag malamig na, yung compressor i-off niya.